Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ang tagal nagkatitigan ng dalawa hanggang sa magtanong si Daniel. Masaya ka ata ngayon. Siyang tunay dahil sobrang lawak ng ngiti ni Kara na kulang na lamang ay umabot hanggang tenga. Pero dahil hindi magandang relasyon nilang dalawa ni Daniel, ay hindi niya may kwento kung anong nagpapasaya sa kanya ngayon. May stock na kasi ulit yung gusto kong bilhin, dahilan na lamang niya. Naisip naman ni Daniel na mamahaling bagay ang gusto nito. Kaya nagtanong siya, ano yung gusto mo at ako nang bahalang bumili para sa'yo. Hindi naman nagsalita si Kara at nilampasan lang ito habang nakayapak at halos patalbog kung maglakad patungo sa mini cloakroom ng kwarto. Sumunod si Daniel. Lagi mo nalang hawak yung phone mo. May tinatago ka bang ayaw mong malaman ko? May in-entertain kang ibang lalaki? Sa cloakroom ay pumipili si Kara na susuoting damit. Kahit nakaka-offend ang sinabi nito, hindi siya naapektuhan. Anong tinatago? Sa tingin mo may time pa ako para sa ganyang bagay? Sobrang busy ko ngayon, Daniel. Kaya wag mo sa akin ipasang gawain mo. Kung ayaw mong maniwalay, tanungin mo na lang yung tauhan mong sumusunod sa akin. Nakumbinsi naman si Daniel habang nakasandal sa hamba ng cloakroom. Wala nga kaming ganong relasyon. Hindi ko siya ginalao kung ano pang iniisip mo. Napangisi lang si Kara sa kapinilin damit na susuotin. Fit ang flare dress na maiksi ang palda saka stockings. Maganda man ang legs ay mas komportable si Kara na itago ito. Mainit sa labas tapos magsusuot ka ng stockings? Puna ni Daniel Labangamat na gustuhan ng susuotin ng asawa ay nagtaas naman siya ng kilay sa stockings. Binaliwala at nilagpasan lang ito ni Kara na nagtungo sa banyo. So ano palang gusto mo, yung expose ang legs ko sa mga mata ng tao? Kumunot ang noo ni Daniel na sumunod pa rin. Try mo kayo magpantalon. Nagtaas ng kilay si Kara saka ito pinagsarahan ng pinto para maligo pero sinagot pa rin ng tanong. Dress and pants? Daniel, hindi lahat ng tao ay kayang ipulang ganong style sa damit. Kaysa pakialaman mo susuotin ko at tupagin mo nalang trabaho mo o hindi kaya yung case ni kuya para kapag nakalabas na siya, hihiwalayan mo na ako. Bulong ni Daniel na hindi na nito narinig dahil sa lagaslas ng tubig mula sa shower. Ilang minuto ang lumipas ay nakapag-ayos na si Kara at nagtungo sa theater. Sumunod pa rin si Daniel kahit ilang beses na sinabihan na bumalik. Pagdating ay nilapitan ng person in charge para bumatit kagad na po na si Daniel. Kasama niyo po Ma'am Kara? Bago pa may masabi ay inunahan na din ng Daniel at nagpakilala. I'm her husband. Bahaya naman itong nabigla. Ay, kasal na pala kayo ma'am? Hindi po halata. Matapos ay kagad naman itong nagpaalam para balikan ng trabaho. Sunod na umalis si Kara para tinignan ang stage. Habang naiwan si Daniel na pinapanood ito, ina-adjust ng mga crew ang lights. Tinututok kay Kara na nasa stage na tumutugtog ng violin. Manghang-mangha si Daniel habang pinapanood ang asawa. Parang gusto niya itong lapitan at halikan sa harap ng maraming tao sa sobrang galing nitong tumugtog ng instrumento. Nasa ganong pag-iisip si Daniel nang tumunog ang phone. Tumatawag si Eunice. Muling tumingin si Daniel sa asawa na sagutin ang tawag. Sir, may malaki pong problema. Natatarantang wika ni Eunice. What it is? Kalmadong tugon ni Daniel, hindi apektado sa kinakabahang boses ng sekretary. Dahil sa mundong ginagalawan lamang ang kalmado. Sa business ay hindi lang utak ang pinapagana kung hindi maging ang emosyon para makapag-isip ng maayos. Yung request pa ni Brenda na magkaroon kayo ng set of photos na dalawa. Bago siya umalis ay pinasikaso ko sa assistant, gawa ng abala din ako para sa nalalapit kong kasal. Walang idea ang assistant sa nangyaring sitwasyon at binigay kay Brenda ang susi sa bahay ng pamilya Panganiban. Nandun po sila kanina at kumuha ng picture sa garden. Ngayon po ay nag-post si Brenda sa social media at hindi kayo matutuwa sa caption niya, sir. Ang nakalagay po ay, kahit na kailan ay walang magmamahal sa isang kabit. Bigla nalamig ang kamay ni Daniel na nakahawak sa phone. Agad naman siyang napaisip. Na-delete ba kaagad ang post? Yung account niya active pa rin? Nagawa na po namin, sir. Pero marami na po nakapag-screenshot at post ng ibang tao. Sorry po talaga, sir. Kasalanan kong lahat. Ibinaba na ni Daniel ang tawag at napatingin kay Kara na may hawak na phone. Nakitang screen post ni Brenda na wala naman siyang pakialam. Pero ang pinakanasaktan si Kara ay kung saan kuhang naturang post sa mismong garden ng bahay nila. Kung saan ay pinakamahalagang lugar para sa magulang niya. Lalo na sa yumaong ina. Pinapahanap pa niya kung sino nakabili ng bahay. Yun pala'y si Daniel ang bagong nagmamay-ari. Ngayon ay pinangalandakan nito si Brenda. Sutang puting damit na animoy wedding dress at ang kapal na mukhang tumapak sa pamamahay ng pamilya niya.
Parang dinudurog ang puso ni Kara. Isang malaking kahihiyan ito sa pamilya niya na mismo si Daniel ang nagdala. Ang asawa niyang ilang beses sinasabing gusto nitong magsimula silang muli. Mula sa pagkadismayay na palitan ng puot ang tingin pinupukol kay Daniel. Sa wakas, hindi lang buhay niya, maging ang mahalagang alaala ng magulang iwinasak nito. Ngayon ay paniguradong pag-uusapan ng lahat ang tungkol sa pamilya niya nang dahil sa post, ano na lamang ang masasabi ng yumaong ina sa langit na niyurakan ng pamilya ng dating driver at katulong nilang paborito nitong garden. Tapos ang anak pa ng mga to ay nakiapit sa manugang. Mapait na napangiti si Kara sa stage. Sa paglapit ni Daniel ay sinabi niya ang tama nga yung nasa post ni Brenda, kahit na kailan walang magmamahal sa isang kabit. Sa relasyon nating tatlo, ako yun hindi ba? Ako yung kabit. Dati iniisip ko na kahit ano pang laki ng pinagawain natin ay sigurado kung lilipas lang. Na kahit dumating ang araw na maghiwalay tayo, kaya pa rin nating harapin ng isa't isa't makausap. Pero ngayon, hinayaan mong babae mo na pumasok sa bahay namin at ipamukha sa akin na kung ano lang ako sa buhay mo. Ako na lang sana, Daniel, pero dinamay mo pa talagang pamilya ko. Ang kapal na mukha mo. Kara, isang malutong na sampal ang pinadapo ni Kara sa mukha nito. You made me sick. Nakakadiring kababuyan yun ng babae mo. Hindi nakagalaw sa kanatatayuan si Daniel. Kahit gusto niyang hawakan ang kamay ni Kara dahil kung nasaktan siya sa sampal, ay siguradong masakit din ang kamay nito. Let me explain, saad ni Daniel. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Kara dahil sa galit sa kalang naalala kung nasan siya ngayon. Ang mga staff and crew na nandun ay tahimik at pinapanood ang tuluyan niyang pagsabog sa galit. Maya-maya pa, ang lumapit ang person in charge at maingat na tinanong kung gusto pa ba niyang ipagpatuloy ang rehearsal. Hindi na makapagdesisyon si Kara dahil sa emosyong nararamdaman hanggang sa hinawakan na ni Daniel ang kamay niya. Babalik ako sa Manila para ayusin to ngayon. Pipigilan kung kumalat pang lalong post at impact ng negative comment. Nagbaba ng tingin si Kara. Ilang sandali pa'y mapait na ngumiti. Para saan pat kumalat na rin naman, kaya sige nga Daniel, paano mo susolusyonan to? Naikuyom ni Daniel ang dalawang kamay at nagpa siyang umalis para ayusin kaagad ang gulo. Ang ginawang to ni Brenda ay hindi lang basta makakaapekto sa pamilya, dahil maging ang pamilya niya ay damage sa kalokohan nito. Kapag hindi kaagad nagawa ng paraan ay siguradong babagsak ang stock ng kumpanya ngayong araw. Nang nasa tapat na ng pintuan ng theater at numingon si Daniel at tinignan ng asawa. Saka tuluyang umalis. Si Kara na nasa stage. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ay parang mawawasak sa sobrang sakit ng nararamdaman. Maya-maya'y bumulong siya, sapat para marinig ng person in charge. Pwede niyo ba akong iwan sandali? Naintindihan naman ito ang sitwasyon at pumayag. Sige ma'am, ipapaklear kong buong lugar. Magstay lang po kayo hanggat kailan niyo gusto at mamaya pa naman pong 6 magsasarang lugar. Umusal lang ng pasasalamat si Kara matapos makaalis ng lahat ay inayos niyang violin at tinugtog ang paboritong kanta ng yumaong ina, Nothing's Gonna Change My Love For You by George Benson. Natatanda niya nung bata pa sa tuwing patutugtugin ay yayakapin siya ng ina at kakantahan hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Hanggang sa napigtas ang string ng violin dahil sa maras niyang pagpapatugtog, lumupaypay ang kamay niyang may hawak sa violin. Sa tagal niya nakatayo at tulala, ay sa kanya naisipang tawagan ng ama. Nakatatlong ring pa bago tuluyang sagutin ni Alfredo ang tawag. Purong katahimikan lang ang maririnig sa linya, walang nagsasalita. Kaya sa palagay ni Kara ay alam na rin ng kanyang ama ang nangyayari. May kung anong bumara sa lalamunan ni Kara na magsalita siya. Pa, sorry, tahimik pa rin si Alfredo sa kabilang linya. At nang magsalita ay mahimigan ng lungkot sa boses. Kara, sa totoo lang, hindi ko talaga gustong idea na magsakripisyo ka para sa kalayaan ng kapatid mo. Nakikita kong pagtitiis, maging ang paghihirap mo. At pati ako'y nasasaktan na rin anak. Napupuno na ng luhang mga mata ni Kara, dahan-dahan na napaupo siya sa sahig ng stage, habang hawak ang cellphone. Masakit, sobra siyang nasasaktan. Hindi naging dahilan ng pagbagsak ng pamilya nilang pagkakulong ni Topher. Ngunit na sandaling tumapak si Brenda sa garden ng inay doon nawasak ang lahat. Kung hindi niya lang sana minahal noon si Daniel ay baka wala nang ganitong nangyayari sa kanilang pamilya. Nakakainsulto to para sa kanyang magulang. Nanatili si Kara sa theater hanggang sa dumilim. Matapos umalis sa lugar, hindi na muna siya bumalik sa hotel at nagpa siyang maglakad-lakad na muna sa paligid. Lumubog ng araw at ang kalangitan ay nagkukulay pula. Lakad lang ng lakad si Kara sa kahabaan ng kalye, habang ang karamihan sa mga tao ay abala sa pag-uwi sa kanya-kanyang tirahan. Maging ang hindi mawala-walang ingay ng traffic. Hindi na alam ni Kara kung saan siya nakarating. Basta madilim ng langit at nakikislapan ng mga bituin.
Ilang sandali pa'y naupo siya sa stall na nasa labas ng convenience store. Tinignan niya ang social media at wala ng post maging ang account ni Brenda. Kahit nabura ng lahat, the damage has been done. Pag-uusapan at pag-uusapan pa rin ng mga taong kontrobersyal na post. Alas 6 ng umaga naisipan ni Kara na bumalik sa hotel. Paglabas niya sa elevator ay napansin na kagad siya sa koridor si Daniel, nakasandal sa pader habang nakatitig sa pinto ng kwarto niya. Paglapit isakalang lumingon si Daniel sa gawi niya. Nagtagpo ang tingin nilang dalawa at tila parang tumigil ang oras ng mga sandaling iyon. Saan ka galing? Buong gabi kitang hinanap. Ani Daniel na namamao sa boses. Naglakad ng mabagal si Kara sa kabinuksan ng pinto ng kwarto. Daniel, bumalik ka ba dito para pag-usapan ang divorce natin? Kalmado niyang tanong o tamang sabihin na walang kabuhay-buhay. Hindi ko iniisip ang bagay na yan, Kara. Hindi kahit na kailan. Tinanggal ang suot na high heels dahil sa nagpaltos ng paa. Nang mahubad, isakalang naging komportableng pakiramdam ni Kara. Pero hinayaan mo si Brenda na mag-wedding pictorial sa garden ng yumao kong ina? Kahit na never na naging masayang pagsasama natin. Sana man lang ay nirespeto niyo siya. Daniel, dahil sa kaibangan mo dyan sa babae mo, tuloy na nawala ng tiwala sa'yo si Papa. May tumulong luha sa mga mata ni Kara, ngunit pinigilan niya pa ring maiyak at manghina sa harap nito, kaya sumandal siya sa pader bilang suporta. Daniel, hindi ba lagi mo sinasabi na gusto mong magsimula ulit tayo? Kahit na hindi mo naman ako gusto. Sadyang gusto mo lang itamang mga nagawa mong mali sa akin noon. Dahil sarili mo lang iniisip mo, ganun kang klaseng tao. Babawi ka na nga lang sa mga kasalanan mo, palpak pa. Oo, may pera ka't kayang bilhin ng mga bagay na gusto ko pero hindi lang mahalaga sa akin. At dahil alam mong kahinaan ko, kaya nga wala akong lakas ng loob na iwan ka. Pero Daniel, sa tingin mo maayos pa kayang lahat kung ganito klase naman ang pagsasama natin? Hindi ka ba napapagod? Kasi ako oo, sawang-sawa na. Matapos niyang sabihin na huminga siya ng malalim sa kabinuksan ng pinto at pumasok. Gustong sumunod ni Daniel pero nailitan kaagad ni Kara ang pagkaawang ng pinto. Pagod ako at ayoko na makipag-usap sa'yo. Pero hindi nagpatinag si Daniel na nagtangkang pumasok. Mabilis na sinara ni Kara ang pinto dahilan para maipit ang daliri nito. Kahit nasasaktan na ininda ni Daniel ang sakit, makausap lang ang asawa. Kahit na masakit ang binitawang salita ni Kara, hindi niya hayaang matapos sa ganito ang lahat. Nagkamali ang assistant Kara, paliwanag ni Daniel na nahirapan na dahil sa naipit na kamay. Promise, babawi ako. Pero hindi na magpapauto pa si Kara at sa halip ay pinakiusapan na lamang si Daniel na alisin ng kamay nito sa pinto bago pa may malalang mangyari. Sa huli, hindi na nagpumilit si Daniel at kusang binawi ang kamay. Pagkasara ng pinto ay nagsalita pa. Sorry Kara, sorry talaga. Narinig ni Kara na nakasandal sa pinto habang nanatili naman sa labas ng pinto si Daniel. Ilang sandali pa ay umatras at muling sumandal sa pader. Hinihintay na pagbuksan siya ni Kara ng pinto. Bumalik sa Manila si Kara, ngunit dumana muna sandali sa sementeryo pag-alis sa airport. May mahinang ambon ng mga oras na yon at may hawak pa siyang bulaklak para sa pinakamamahal na yumaong ina. Pinagmamasdan ng lapida nito. Ang kanyang ina na si Margaret ay namatay dahil sa car accident. Sa alaala ni Kari maamo, malambing at mapagmahal na asawa si Margaret kay Alfredo. Masayang pamilya nila nung nabubuhay pa to. Alagang-alagang bahay at ang paborito nitong garden kung saan madalas itong nagpipinta. Habang inaalalang nakaraan ay may luhang pumatak sa mga mata ni Kara. Matapos alisin ng damo sa paligid ay nag-alis siya ng dasal sa lapida ng ina. Nanatili siya daw ng ilang oras habang lumuluha hanggang sa tumigil ang mahinang ambon at muli sumilip ang sikat ng araw. Kinagabihan ay tuluyan na umuwi si Kara nang mapansin na katulong at maingat tong nagsalita. Welcome back po ma'am, tumawag nga po pala dito si Sir kanina. Iniwan ni Kara ang dalang luggage sa entrance ng bahay saka nagpatuloy. Ayaw makarinig na kahit na ano tungkol kay Daniel. Pag-akit sa hagdan inilingon niyang katulong. Huwag mo na akong ipaghanda ng pagkain at hindi ako dito kakain. Matapos ay nagpatuloy na siya. Pagpasok sa kwarto, naglabas siya ng malaki-laking luggage at sinimulang mag-impake ng mga gamit. Hihiwalay na siya kay Daniel. Siguro ngayon wala siyang kakayahan sa ngayon na tuluyang putulin ang ugnayan nila. Pero hindi niya nakaya pang makasama si Daniel sa pagtulog at sa isang bubong. Pagkukuha niya ang mga kailangan damit at mahalagang dokumento sa kasinara ang luggage. Bago tuluyang umalis, pinagmasdan na muna ang buong kwarto. Sa loob ng 4 na taon, naging saksi ang lugar na ito sa kasaya.
Sakit at lungkot na dinanas niya at bago pa muling maging emosyonal ay pinagmasdan niya ang suot na wedding ring. Hinubad niya at maingat na nilapag sa side table kasama ng platinum cards na bigay ni Daniel. Sa kanya tuluyang binuksan ang pinto, hila-hila ang luggage, ngunit nasa tapat ng pintuan si Daniel. Madilim ang ekspresyon, agad na baling ang tingin sa luggage habang inaalis ang pagkabuhol ng necktie. Kababalik mo lang pero alis ka na naman. Business trip? Saang lugar? I'm moving out, mahinang tugon ni Kara. Ang nahubad na korbata ay piniikot sa kamay sa katuluyang pumasok sa kwarto si Daniel. You want to live separately? Bakit hindi ka na lang mag-file ng divorce or hindi mo kaya? Hamon pa ni Daniel. Napasandal si Kara sa pader ng ikulong ni Daniel habang nakatitig ng malalim sa asawa. Na-solve ng problema at ipaparenovate ko ng bahay niyo. Lahat ng tinapakan, inupuan o ginalaw na kamit ni Brenda ipinalinis ko na rin. Kaya ano pa tong inaarte mo? Kung gusto mo talagang umalis, okay bahala ka. Habang nagsasalita si Daniel ay unti-unti niyang pinupulupot sa kamay ni Kara ang necktie na parang naglalaro lang. Hindi naman agad napuna ni Kara dahil nakatitig at nakipagsukatan ng tingin dito hanggang sa naging malamig at matalim ang tingin ni Daniel. It seems that you've made up your mind and still want to live. Paano na si Topher? Gusto mo bang makipag-negotiate? Kahit sobra-sobra na yung binigay ko sa'yo. Ang kaso ng kapatid mo, maging ang tulong na binigay ko sa pamilya mo. Wala na lang ba yun? Sa madaling salita, binili ko ng buong pagkatao mo. Kaya ano pa bang kulang, Kara? At bakit gustong-gusto mong lumayot pahirapan ako ng ganito? Nanginginig ang labi ni Kara, tuluyang hindi nakontrol ang emosyon. Bago dumapo sa pisngi ni Daniel ang pinakawalang sampalin na pigilan nitong kamay niya. Matapos ay hinila siya patungo sa kama na may isang bagay kung inihagis lang. Sumugod at hinawakan ni Daniel ang mukha ng asawa sa kahinalikan. Nagpumigla si Kara ngunit hindi siya nito hinayaan na makawala. Ilang sandali pa sa pilitang hinubad ni Daniel ang suot na damit ng asawa. Hindi kita pakakawalan, ani Daniel sa pagitan ng halik. Sumaboy ang mahabang buhok ni Kara sa kama. Gusto't at kulang na lang ay mapunit ang damit niya na pang itaas habang underwear na lamang ang suot niya sa ibaba. Hanggang sa sumigaw siya ng pagkalakas-lakas para marindi si Daniel. Umepekto naman at nagtakip to ng tenga. Wag na wag mo kong papersahin kung ayaw mo sumigaw ulit ako't sabihing binababoy mo ko. Tingnan ko lang kung ano mangyayari sa ilalim sa kumpanya. Subukan mo lang Daniel at sinisiguro ko sa yung pag-uusapan ng lahat ng pamilya niyo. Banta ni Kara. Napatiimbagang si Daniel, ngunit kalaunan ay napangisi rin. Ang lakas na ng loob mo ngayon ha? Sino nagturo sa'yo para maging ganito katapang? Hindi sumagot si Kara at nagsukatan lang sila ng tingin hanggang sa si Daniel na mismong kusang sumukot lumayo. Okay, I'll let you go. Pero hindi tayo magde-divorce, tandaan mo yan. Saad ni Daniel. Bahagya namang kumalma si Kara sa kabumangon, ngunit nanginginig ang tuhod niya dahil sa takot at pagtaas ng emosyon. Maya-maya tuloy nang umalis si Daniel at nagtungo sa study room. Doon naglabas ng sama ng loob, nagpakalunod sa sigarilyo. Natatanda ng araw na iniwan sila ng ama. Gabi rin yung tulad ng oras na yon. May dalang maleta si Wilbert at paalis ng bahay habang si Lourdes ay nagmamakaawa. Ngunit sa huli tinuloy pa rin ni Wilbert ang pag-alis. Masyadong nabulag sa pag-ibig ng dati nitong karelasyon at kinalimutan ng tuluyan ng kanyang mag-ina. Malinaw pa rin sa alaala ni Daniel ang gabing iyon habang bumubuhos ang malakas na ulan kasabay ng pag-iyak ng batang siya. Sa paglipas ng maraming taon ay napapaisip si Daniel na kung alam noon ng kanyang ama na nasaksihan niya ang lahat, aalis pa kaya ito? Ilang sandali pa tumayo siya at sumilip sa bintana. Eksaktong nasa labas si Kara at nakangiting kausap ang katulong sa katuluyang umalis gaya ng ginawa ng kanyang ama noon. Kahit ilang minuto, nang lumipas ay nandun pa rin sa bintana si Daniel hanggang kumatok ang katulong para sabihin nakahanda ng hapunan. Kumain ba si Kara pagdating niya kanina? Hindi po sir, dumiretso lang po siya sa kwarto. Hindi ako nagugutom, tugon ni Daniel. Pagkaalis ng katulong saka siya bumalik sa kwarto, napansin nandun sa side table ang mga binigay niyang cards, maging ang wedding ring ni Kara. Umalis ang asawa ng ganun na lang. Kara wants to live separately pero kay Daniel tila wala rin pinagkaiba sa tunay na hiwalayan. Napabuntong hindi nga si Daniel habang iniisip na nagawa naman itong magtiis ng maraming taon, bakit ngayon pa sumusuko? Dahil ba nakakadiri na siya para kay Kara? Nabuong akala nito'y may relasyon talaga sila ni Brenda na ilang beses na niyang inililinaw. Kara, bulong ni Daniel habang nakaupo sa kama, nakatingin sa labas ng bintana habang mag-isa sa madilim at malamig na kwarto.